Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron tayong math problem coming from Engineering Mathematics, specifically Advanced Math. Okay, so napaka-importante ng mga basic formulas ng Laplace transform para at least makuha natin yung sagot sa ganitong klase ng tanong. Okay, then let us discuss. Find the inverse Laplace transform of S minus 3 all over S minus 3 quantity squared plus 4 squared. So, dapat alam natin yung mga basic Laplace transform ng, kunyari, for this case, dahil yung mga choices natin, may mga trigonometric and also hyperbolic, dapat alam natin yung mga Laplace transform ng mga yan. For example, ang Laplace transform ng sin 80, mga idol, is just equal to A over S squared plus A squared. Kahit ito na lang muna dalawa ibibigay ko sa inyo mga logics. Ang Laplace transform ng cosine 80, kung na-recall nyo, that is S over S squared plus P squared. Okay? So, yun na lang muna. Kapag hyperbolic, minus yung ilalim. Pero dito tayo mag-focus sa sine tsaka cosine. So, ibig sabihin, kung plus yung nasa ilalim natin sa ganito, etong A and B must be eliminated already. Although, kunyari, na-eliminate mo si A and B, tas napansin mo, uy, puro 3T yan. Eh di, obviously, ito na yung magiging final answer natin, letter D. Pero hindi, okay lang. Wag nating kumbaga, gumamit lang tayo ng common sense for that case. Pero, ayun nga, discuss pa rin natin paano siya nangyari based dito. So, alam natin na ang Laplace transform ng sin 80, where A is a constant, is A over S squared plus A squared. Also, the Laplace transform of cosine 80 is S over S squared plus A squared. So, paano ba gagawin natin dyan? Tignan natin maigi. Ito, may S yung itaas. Ito, constant. Ito S yung itaas. So, most likely, ito yan. So, kumbaga, ang gawin natin, tingnan natin itong maigi, guys. Itong common natin sa itaas at saka sa ilalim. So, gawin natin itong S. Kunyari, yung S minus 3, ginawa natin siyang ano. Assume natin na S muna siya over S squared plus 4 squared. So, kapag ginawa natin yung inverse niyan, mga logics, hindi ko alam kung tama yung symbol ko ng inverse eh. Pero basta, kunyari, let's say inverse Laplace niyan. So, obviously, that will just be, Sir IJ, cosine ng 4t. Kasi S na yan eh. Eh, Sir IJ, bakit may S minus 3? So, ang tawag kasi natin dyan, that is the shifting. So, kapag meron tayong ganyan, mga lodi cakes, yung shifting na tinatawag, that is the cues of the, okay, that's correct, yung mga exponential functions natin or expressions. So, let's say, naka S minus 3 yan. So, ibig sabihin pala, shinif siya at dito. Kumbaga, ito yung shifting natin. That will just be equivalent to E raised to BT, in which yung B natin, yung pinag-shift natin. Kumbaga, kunyari, positive yan, magiging negative yung B natin. For this case, positive si B kasi nga, S minus B yun eh. All over S minus B squared plus A squared. So, ang gagawin natin dyan, dahil minus yan, positive na yan, so magiging sagot natin will be E raised to 3T cosine of 4t. Didikit nyo lang yun, guys. Kumbaga kasi pag ginawa mo naman yung Laplace nito, ang lalabas is ito. Kunin mo yung Laplace nito, S over S squared plus 4 squared. Tapos yung S papalitan ng S minus 3 kasi yung B natin ay 3. Ganun lang siya. Kung naalala nyo, especially dun sa mga nagre-review. So for this case, guys, the correct answer will be letter D. Ganun lang siya kasimple. So, sana kahit paano na-recall kayo dun sa basic Laplace transform ng trigonometric functions natin. And pwede pa natin i-discuss yan sa mga susunod na problems natin. And I would like to take this opportunity to thank you and yung sa mga logics natin na patuloy na sumusuporta sa channel natin. See you on my next math tutorial and engineering related tutorials. And bye-bye!